Naghahanap ka ba ng premium na ANC over-ear headphones na hindi kasing mahal ng mga high-end na brand? Ito ang Earphone Tune Pro at maaring ito na ang pinakamahusay na budget noise-canceling headphones na nasubukan ko ngayong taon. Ako si Andrew at sinusubukan ko ang mga teknolohiyang gamit sa totoong buhay para hindi masayang ang pera mo. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang unboxing, aktwal na pagsubok sa Brisbane at Gold Coast, performance ng musika at ANC, mga tampok ng app, mic test at tagal ng baterya. At oo, mamimigay ako ng 2 pares kaya manatiling nanonood para malaman kung paano sumali. Sa loob ng kahon, makukuha mo ang mismong headphones, isang USB-C charging cable, isang 3.5mm AUX cable at syempre ang manual. Ang headphones ay maaring itiklop ng patag at magaan sa pakiramdam pero sulit na sulit para sa presyo. Pagdating sa ginhawa, malambot ang ear cups at may magandang padding at umiikot ito ng sapat para magkasya ng maayos. Katamtaman lang ang kapit nito sa ulo. Gaya ng nakikita ninyo, may L ako sa ulo ko at hindi ito masyadong masikip kaya kaya kong isuot ito ng ilang oras habang nag-e-edit, nasa biyahe o kahit sa gym nang walang abala. Naia-adjust din ang headband at may padding din ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tunog. Ang headphones na ito ay may dual dynamic drivers, isang malaking 40mm at isang mas maliit na 10mm driver na pinagsama para sa nakakagulat na linaw at bass. Sinubukan ko ang lahat mula sa Red Hot Chili Peppers hanggang kay Billie Eilish at ilang orchestra tracks. Ang bass ay mas malakas kaysa sa inaasahan para sa presyo nito. Malinis ang mids at hindi matinis ang treble kahit sa mataas na volume. May suporta rin ito para sa high-res audio kapag nakakabit pero guys, kailangan ninyong gamitin ang AUX cable. At dahil dito talagang mararamdaman mo ang detalye ng tunog lalo na sa classical, acoustic at mga musikang may maraming layer. At gaya ng nakikita ninyo dyan, ayan, hindi ba't napakagandang pares ng headphones ang mga ito? Gaya ng nakikita ninyo, gusto ko rin ang kulay at talagang ramdam mo na premium ang kalidad nila. At gaya ng nakikita ninyo, medyo flexible ang headband, kaya maganda talaga sila. Ngayon, pag-usapan natin ang ANC. Ngayon, sinasabi ng Earphone na may hybrid noise cancelling ito na umaabot hanggang 45 decibels. Sa totoong buhay, mga kaibigan, sinubukan ko ito sa mga cafe, sa bus, at pati sa tabing dagat. Gaya ng nakikita ninyong naglalakad ako rito. Maayos ang ANC para sa tuloy-tuloy na mababang ingay, tunog ng makina at ingay sa paligid. Pero mga kaibigan, huwag ninyong asahan ang ganap na katahimikan na parang sa $400 na headphones. Napakaganda na nito para sa presyo. May transparency mode din na maayos naman. Pinapapasok ang sapat na tunog para sa pag-uusap o kamalayan sa paligid nang hindi nababago ang tunog. Napansin ko rin na maganda at madaling gamitin ang mga button dito. Napakadaling magpalit ng kanta, buksan ang ANC o patayin ito. Napakadali ring gamitin ang mga ito. Ngayon, tungkol naman sa konektibidad, gumagamit ito ng Bluetooth 5.4 na karaniwan na sa karamihan ng mga modelo ngayon at napaka-stable nito. Wala akong naranasang putol ng koneksyon kahit naglalakad ako sa mataong lugar o sa loob ng apartment. Sinusuportahan din nila ang multi-point pairing na maganda dahil nakakonekta ko ang aking laptop at telepono ng sabay kaya madali akong nakakapagpalit sa pagitan ng Zoom calls at pakikinig ng musika. Meron ding full custom EQ customizer ang app, pati ng mga preset tulad ng bass boost at treble boost. Mga kaibigan, maaari mo ring i-toggle ang ANC, transparency at magpalit sa pagitan ng theater mode at game mode. In game mode, ay muling nagpapababa ng latency. Sinubukan ko ring manood ng ilang Netflix sessions sa theater mode at nakakagulat na napaka-immersive ng karanasan. Maganda rin ang game mode. Okay ito para sa mga casual na laro. Hindi ko pa ito natetest sa mga mahahabang laro, pero sigurado akong maganda rin ang performance nito. Buhay ng baterya, well, katawa-tawa lang. Hanggang 100 oras kapag naka-off ang ANC. Hanggang 100 oras kapag naka-off ang ANC. At mga 70 hanggang 80 oras kapag naka-on ang ANC. Ginagamit ko ito araw-araw sa loob ng isang linggo at nagbibigay ito ng ilang oras na paggamit dahil sa mabilis na pag-charge gamit ang USB-C. Ngayon, perpekto ba sila? Hindi. Walang auto-pause kapag inalis mo sila. At kahit maganda ang ANC para sa presyo, hindi nito matutumbasan ang mga premium flagship na brand. Pero kung iisipin mo lahat ng nakukuha mo, high-res na tunog, dual drivers, Bluetooth 5.4, control sa app, multipoint, theater mode, at napakahabang buhay ng baterya, guys, hindi ko na kayang ituloy pa at mahirap talagang hindi irekomenda ang mga ito. Kaya kung tipid ka at gusto mo ng ANC headphones para sa pagbiyahe, pag-aaral, pag-commute o pag-edit, napakagandang pagpipilian ang mga ito. Ngayon, kung gusto mo talaga ng mga high-end na modelo, hindi ito ang pipiliin mo pero sa presyong ito, alam mo, sobrang ganda na nila. Uy guys, nandyan pa ba kayo? Dahil ayaw ninyong palampasin ang susunod na bahagi kasi mamimigay ako ng 2 pares ng Earphone Tune Pro. Sumali lang gamit ang link sa ibaba.
At para sa dagdag na entries, mag-comment kung anong feature ang pinaka-importante sa'yo sa over-ear headphones. Komportable ba ANC, kalidad ng tunog o may iba pa? Ipaalam mo sa akin at titingnan namin ang mga komento para bigyan ka ng dagdag na entries. Habang nandyan ka, pindutin ang like button, mag-subscribe at tingnan ang nakapin na komento para sa product links at audio playlist ko. Namimigay din kami ng mahigit $4,000 na premyo, kaya siguraduhin i-click ang notification para lagi kang updated. Kung ikaw ang may-ari ng headphones na ito, ano ang babaguhin mo? Ipaalam mo sa comments at magkita tayo sa susunod na video.